Magandang hapon mga bata. Kamusta kayo? Mabuti at nasa maayos kayong kalagayan ngayong hapon. Sumama ng tumayo ang lahat para sa ating Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. So bago tayo umupo, maaari bang pulutin muna ninyo ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan? Say, maaari na kayong umupo. May lumiban ba sa ating klase ngayong hapon? Mahusay at lahat kayo ay kumpleto ngayong hapon. Mga bata, noong nakaraang araw ay tinalakay natin ang tungkol sa mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop at lugar. So ngayon may gagawin tayong aktibidad. Ang gagawin ninyo, ito ang ating panutok. Isulat sa patlang kung ito ang tao, bagay, lugar, hayop ang tinutukoy na mga pangalan na nasa larawan. Maaari na kayong magsimula. Bago magsimula, may ipapanood muna ako sa inyo na maikling video o maikling kwento tungkol sa iba't ibang ginagawa ng mga bata sa bahay at paaralan. Ang video ito ay naglalaman ng mga katanungan sa bawat litrato, kaya dapat yung mga bata ay makinig sa aking ipapakita ng video ngayong hapon. Halina't makinig sa ating kwento. Pamilyang nagtutulungan. Isinulat at iginuhit ni na Evelyn S. Lazaro, Jovelyn P. Odlohan, Gladys P. Herman, Elba C. Aliposo, digitized by Eugene S. Ignacio. Araw ng Sabado, maagang gumising ang pamilya Perez. Abala ang buong mag-anak upang ipaghanda ang kaarawan ng kanilang bunso. Si tatay ang nagkakatay ng manok. Nanay ang nagluluto ng pagkain para sa handaan. Si ate ang katulong ni nanay sa kusina. Siya ang tagahugas ng mga kagamitan sa pagluluto. Kuya naman ang taga-igib ng tubig na gagamitin sa paghuhugas. Habang si Bunso ay masaya lang na naglalaro sa sala.
Masayang pinagsaluhan ng mag-anak ang handaan sa kaarawan ni Bunso. Mga bata, base sa kwento na aking ipinakita sa inyo tungkol sa pamilya nagtutulungan, ngayon naman, mayroon akong katanungan sa inyo. So, ito ang unang larawan. So, ano ang ginagawa ni tatay sa kwento? Yes, Giselle. Tama, si tatay ay nagkakatay ng manok. Mahusay, bigyan natin ng 3 palakpak. Ngayon naman, ito ang ikalawang larawan. Sorry ka, ano ang ginagawa ni nanay sa kwento? Mahusay, si nanay ay nagluluto ng pagkain. Ngayon naman, sa ikatlong larawan, heto na. Okay, Ronnie, ano ang ginagawa ni ate sa kwento? Tama, si ate ay naghuhugas ng pinggan. Mahusay, bigyan ng 5 palakpak. Ngayon naman, pang-apat na larawan. So, ano ang inyong nakikita? Okay, Alexa. Tama, si kuya ay nag-iigib ng tubig. Mahusay, bigyan ng 5 palakpak. Ngayon naman, ito ang panghuling larawan. Sa base sa inyo nakikita, ano ito? Yes, Roy. Tama, si Bunso ay naglalaro sa sala. Mahusay. Ngayon, mahusay, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili dahil nakinig kayo ng mabuti sa aking video na ipinanood sa inyo ngayong hapon. 3, 4, 5, yay! Ngayon mga bata, pag-uusapan naman natin ang mga salitang kilos, paraan ng sitwasyon ng kilos. Pero bago ang lahat, ano ang gagawin habang nagsasalita ang guro sa iyong harapan? Tama, dapat makinig kayo ng mabuti para maintindihan ang aking sasabihin ngayong araw. Ngayon mga bata ay tapos na nating pinanood at pinalakay ang kwentong ang pamilyang nagtutulungan. Ngayon naman ay may isa tayong aktibidad na gagawin. Gamit ang kahot ay pipindutin nyo lamang ang tamang salitang kilos na tinutukoy sa bawat pangusap. Naintindihan ba mga bata? Si tatay ay patlang ng baboy. Ano ang tamang salitang kilos rito? Tama nga ba ang nagkakatay? Tama. Dito naman tayo sa pangalawang katanungan. Ang mga bata ay patlang sa labas ng bahay. Ano ang tamang salitang kilos rito? Alexa, ang iyong sagot ay naglalaro. Tama nga ba ang naglalaro? Tama ang iyong sagot. Dito naman tayo sa pangatlong katanungan. Si Ana ay patlang ng tubig sa puso. Ano nga ba ang tamang salitang kilos? Rilin, ang iyong isinagot ay nag-iigib. Tama nga ba ang nag-iigib? Ang iyong sagot ay tama. Dito naman tayo sa pang-apat na tanong. Si nanay ay patlang ng ulam para sa tanghalian. Ano nga ba ang tamang salitang kilos? Sheila, ang iyong isinagot ay nagluluto. Tama nga ba ang nagluluto? Ang iyong sagot ay tama. Dito naman tayo sa panglimang katanungan. Si Carlo ay patlang ng pinggan pagkatapos kumain. Alaysa, ang iyong isinagot ay naghuhugas. Tama nga ba ang naghuhugas? Ang iyong sagot ay tama. Magaling mga bata dahil kayong lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, ang mga salita na inyong pinindot kanina ay mga halimbawa ng mga salitang kilos at galaw. Ngayon, ano nga ba ang salitang kilos at galaw?
Ang salitang kilos ay nagpapakita ng kilos at galaw. Ang lahat ng ginagawa at gagawin mo at ng iba ay tinatawag na salitang kilos. Ngayon, ano nga ba ang halimbawa ng salitang kilos? Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa litrato? Tama, ang bata sa litrato ay kumakanta. Ang halimbawa ng salitang kilos ay kumakanta. Ano naman ang inyong nakikita sa pangalawang larawan? Tama, ang mga bata ay sumasayaw. Ang salitang kilos ay sumasayaw. Ngayon mga bata, ang pangatlong larawan ay nagpapakita ng mga bata na tumatakbo. Ang tumatakbo ba ay halimbawa ng salitang kilos? Tama, ang tumatakbo ay isang halimbawa ng salitang kilos. Ngayon mga bata, naintindihan ba kung ano ang salitang kilos at galaw? Ano nga ulit ang salitang kilos at galaw? Tama, ang salitang kilos at galaw ay nagpapakita ng kilos at galaw ng tao, bagay at hayop. Magaling mga bata, ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay tatawaging pangkat palaka at ang ikalawang grupo naman ay tatawaging pangkat bubuyog. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, ang gagawin lamang ng pangkat palaka ay iugnay ang larawan sa angkop na salitang kilos. Habang ang gagawin naman ng pangkat bubuyog ay lagyan ng bituin ang larawan na nagpapakita ng hinihinging kilos. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Kung ganun, ay maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Ako ay nagagalak dahil nagawa ninyo ng maayos ang inyong mga gawain. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang laro. Simple lamang ang inyong gagawin. Titingnan ninyo ang nasa larawan at pipiliin ninyo ang mga salitang kilos na pinapakita rito. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Piliin ang tamang salitang kilos na ipinapakita sa larawan. Rilin, ano nga ba ang pinapakita sa larawan? Ang iyong sagot ay sumasayaw. Tama nga ba ang sumasayaw? Ang iyong sagot ay tama. Ito naman tayo sa pangalawang katanungan. Ronnie, ano ang iyong nakikita sa larawan? Ang iyong sagot ay lumalangoy. Tama nga ba ang lumalangoy? Magaling Ronnie, tama ang iyong sagot. Dito naman tayo sa pangatlong katanungan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Alaysa, ang iyong sagot ay naglalakad. Tama ba ang naglalakad? Mahusay Alexa, dahil tama ang iyong sagot. Dito naman tayo sa pang-apat na tanong. Fernando, ang iyong sagot ay... Ano nga ang iyong sagot? Tumatakbo. Ngayon, tama ba ang tumatakbo? Tama, mahusay Fernando. Dito naman tayo sa panglimang katanungan. Giselle, ang iyong sagot ay kumakain. Tama nga ba ang kumakain? Mahusay Giselle dahil tama ang iyong sagot. Mga bata, sa aking kwento na ipinakita kanina
Mabuti ba sa isang pamilya ang nagtutulungan? Bakit kaya? Tama, mabuti sa isang pamilya ang nagtutulungan para mas mapadali ang mga gawaing bahay. Ngayon mga bata, ay may gagawin na naman tayong isang gawain. Basahin natin ang panuto ng sabay-sabay. Naintindihan lang ba ang panuto mga bata? Magaling. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 3 minuto upang matapos ang inyong mga gawain. Naintindihan ba? Simulan na ang inyong gawain. Ngayon mga bata ay gusto kong sagutan ninyo ang gawain na aking inihanda para sa inyo. Maaari niyo bang basahin ang panuto? Ikahon ang wastong salitang kilos na ipinapakita sa bawat larawan. Naintindihan lang ba ang panuto mga bata? Kung ganun ay maaari na kayong magsimula. Magaling mga bata, tunay nga na kayo ay nakinig at natuto sa ating itinalakay ngayong araw. Ako ay lubos na nagagalak. Ngayon, para sa inyong assignment, ay sumulat kayo ng 5 salitang kilos o galaw. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang, kang ate, o sa inyong kuya. Naintindihan ba mga bata? Magaling.